agenda po namin is how can we be relevant in the, with the, how can we be relevant with this modern Filipino society? Are we prepared for the rising anti-cybercrime, cybercrimes, as yung nagiging problema po natin? Sabi ko nga, marami po talaga mga problema ng police, but it's hindi po ito problema, it's a challenges na every police organizations have to face kasi nagbabago po yung mga sindikato, sabi ko and i-improve po sila. Dapat kami mag-i-improve rin, dapat mas responsive po kami. Kagaya po, one time someone asked me, sir, naniniwala ka ba sa war on drugs? Are we better off than before? Sabi ko, yung war of drugs, pare-pareho lang niya po yan. Wala po kaming war. War is may ending. Dito is always a continuous po yung laban po namin sa drugs. Ang problema po ng Pilipinas, problema po ng ibang country. Sabi po nga ng presidente natin, the United States are spending billions of pesos, billions of dollars just to stop the drugs. Ganun rin po ang ginagawa ng Pilipinas. Hindi po kami humihinto sa pag-i-improve po ng ating panlaban po sa drugs. So, it is always a continuous effort po na magkaroon po tayo na paghinto dun sa drugs po natin. Ang plano po natin is always 100% a drug-free community. Ano po ang pinaglalaban po ng Philippine National Police? Isa lang po talagang gusto namin. Ang sabi ko nga sa statement po namin sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng police ligtas ka. Ito lang po talagang trabaho ng police, no? To make sure that everybody can go home, go to work, na you are safe. Sa paano po kami magsisafe? Ito po rin po yung pinaano ng presidente natin. Dapat tao natin 24 hours ligtas. At ito po sa problema lang natin. When you go home, you go to work, when you go home, you are safe. Ngayon, pati pagtulog nyo, hindi na po kayo safe. Why? Kasi meron na pong cyber attack eh. Minsan, hindi nyo alam, nananakawan po kayo ng mga accounts nyo. Meron pong mga fake news, di ba? It is happening. Hindi na po dati, it becomes a normal phase po ng buhay natin. So, ang police po natin, paano tayo magiging ligtas? Una po yung unang ginagawa natin, no? Number one, we try to shorten yung mga activities natin to make sure na ang police po natin, nandun po nakatutok po yung mga patrolya po natin. Binababa po natin lahat ng mga tao natin to make sure na ang priority po natin yung beat patrol. Why? People feel safe pag nakakita po sila ng police na umiikot. Ang plano po namin talaga is magkaroon po tayo ng interconnectivity po ng CCTV. That's a long point plan, but right now, hindi po, kasi talaga we need to have na mag-connect po ng mga CCTVs around the Philippines. Although there's already a law that requires all the establishment na magkaroon ng CCTV, but there's no law that will interconnect all the CCTVs. Pagka nag-interconnect po tayo, definitely, talaga makikita po ang reduce ng crime. Kasi nobody wants to commit a crime na nakikita po sa CCTV. Especially pagka dinagdagan mo pa ng AI capabilities. So, lalo na itong talagang mababawasan. It's a huge investment, but for sure, it will help our Filipino people. Ano po yung project natin ngayon? Alam mo, may kinuha pong, gusto po natin, kagaya na sa US, we want to develop a perfect 911. Wala po, meron tayong mga 911 before, pero pansinin nyo, kanya-kanyang district, may kanya-kanyang codes, 123, 166, arami-rami. Pero may ginagawa po kami, and we're testing right now in Metro Manila, ng 911. When you call 911, dire-diretso na po magtatawag yan kung ano po ang distrito na papunta. Hindi na po kayo kailangan mag-memorize ng kanya-kanyang different numbers when you go from one place to another. Although talagang magagamit po pa yan, pero it will be 911. We will be piloting dito sa Metro Manila, but second, pagka na-perfect po namin, doon po kami pupunta sa mga nearby regions. Bakit po kailangan ng 911? Para lalo po tayo maramdaman, naligtas po kayo.
mas mabilis yung reaction time. Before po, ang sabi po nila, this is a place that sinasabi mo na meron 3 minutes. Bakit hindi natin pwedeng gawin sa buong Pilipinas? Buong Pilipinas yan. But of course, it will take us time, but will be the project po natin yung Metro Manila. So, ito po yung unang ginagawa natin. Second, ano po yung next na ginagawa natin? Of course, hindi na po dapat kayo ligtas. Dapat po yung mga pulis natin ligtas. Di ba? Ligtas kayo, kawawa naman kami. How do we feel na ligtas kami? So, we have so many projects. I've been to the field, and alam mo, hindi naman po perfect ang society natin. Hindi naman po perfect yung police. Nagkakamali police. But every time nagkakamali kami, hindi na po kami nagkakamali na papakusan. Dinidimanda rin po kami ng mga tao. Tama o mali, okay lang sana kung nagkamali ka ng demanda. Usually po, yung mga nagdidemanda sa amin, puro mga counter charges. Kaya yung mga polis natin, natatakot na rin magkakaso eh. Why? Kasi pagka nagkakaso sila, nag-counter sila, walang pera eh. Walang pera pang kumuha ng attorney. And now, if you want to get yung good yung law firm, you have to spend about 50,000, 100,000 pesos just for that acceptance. And every time that the lawyer appears, that's another 5 to 10,000. Depende kung gano'ng kagaling yung kukunin mo lawyer. Dito po, we have a unit, I have to mention it, yung CIDG. Na CIDG ang laging hinuhuli niya kasi that's a premier investigative unit po ng Philippine National Police. Siyempre, since sila premier, ang mga hinuhuli nila, pinakamatataas. Usually, mga matataas na illegal recruitment, yung mga big time na tao, yung mga may kailangan nila matataas. Kaya every time, pagkahumuli ka ng mga big time, of course, alam nilang illegal sila eh. Nag-iipunin sila ng watches nila, panlaban sa iyo. They will hire the best lawyers para to defend themselves. Kami, kahit nagagaling mo, anong galing mo sa investigation, tama yan. Pero what will happen is they will make harassment. Magka-counter sila ng charges sa iyo. Which is practically, doon po nahiraman yung police natin. They have a legal service, they help you. Magagaling po yan. But, remember, pagka mga, sabi nila, attorney di company ang gumamit sa'yo at ginamit nila, kaya na paano, nanginginig rin yung mga police natin. So what we are doing right now, and with the help of our financial institutions, is to come up with yung mga law firm that will defend us. Private law firm na hindi po kami iiwan kasi sabi nga ng financial institution namin, we will try to have yung mga retainers. Instead of us na getting an individual lawyers, meron na pong law firm that will defend us in court. And that, I hope it will help po yung mga PNP natin. No? Second, another po nagiging ng mga police natin, nagiging problema natin is yung mga medical. No, ang hirap rin talaga. If you're happy if you're here near Philippines General Hospital natin, dito kompleto ng gamot. We have the best doctors here, best facilities. But what will happen when you're out? Nasa probinsya ka, nasa region ka, malayo. Meron po kami mga hospital doon, but I guess hindi naman po sila na ganun ka-equip as the same as dito po sa PNP natin. No? So ito po yung gagawa natin. We want to make sure na kukunin po ng health card. Yun po yung solution natin ng medical card, HMO, para yung mga police natin, sige lang. Meron ka ng legal assistance, meron ka ng health card, para kahit anong mangyari sa'yo, sigurado banday ka ng police. At least alam mo na ligtas ka sa mga mangyayari sa'yo. It's just a simple na hindi naman po ganun kalakihan, but we're talking to the other HMO, paano gagawin. And tingin ko, kaya naman natin, kaya po ng financial institution that will help us. So ito po yung mga nagiging project po natin. Marami po kami gusto gawin sa PNP. But I think it's a very short na malaman niyo po. No? We don't have enough time para maano. But ito lang po yung gusto natin. Gusto namin yung natin, ligtas yung tao natin, ligtas po yung community natin, and of course, ligtas rin po yung mga police natin. So that's the gist of what is really direction po ng police natin. Ang direction po ng police natin, police,
crime prevention and crime solution. So maraming salamat po. True, wala pong ganyan. There is no issue for us na magkaroon po ng disability. Wala pong ganon. Yung mga polis natin, kaya nga mas happy sila ngayon eh. We are providing them with so much tulong. Kaya nga, wala silang issue na parang lumaban sa gobyerno. O ngayon, wala nga kayo makikita na demoralization. And what we're doing right now, yung mga cellphones, yung nagpabawal natin, yung 8 hours on duty, happy naman lahat ng mga polis natin. There's no kahit na within the organization, happy po sila. Yung merong lumabas po na fake news na babawasan namin yung mga kanilang CIP, yung kay subsidy sila. Of course, naging issue lang yan, but I cleared now. Hindi po pwede mangyari yan. Ako makukulong. Hindi po pwede namin kayong bawasan. Pwede namin kayong dagdagan, pero hindi po namin pwedeng bawasan ang mga benefits na binigay po ng gobyerno sa inyo. Hindi po kami pwede namin i-divert yun. So I just want to clear, wala pong issue, and all dun sa PNP natin, very loyal po sa Constitution natin. And they are very supportive po sa Bagong Pilipinas sa project ng ating Presidente po. To brief kung ano pong ginagawa natin. So of course, they're so excited yung mga development ginagawa ng police. Kasi nakikita yung nagbabago police. Bakit lang ngayon mas happy police natin ngayon? So I have to brief na. So happy po yung mga police natin ngayon. But there's nothing about loyalty check. We don't do that. Wala po. Marami po tayong intelligence to tell our president ng loyalty check. Wala po ganyan nangyayari. But ang gusto lang natin is, gusto ng presidente what we're doing in the Philippine National Police. Ano po yung kailangan natin improve? Ano po kailangan matulong ng gobyerno natin? Sabi ko nga, sir, with all the support, marami po talagang tumutulong sa PNP, sa ating PNP. And we're happy with the services po ng ginagawa natin. Number one pala, bago umalimutan, maliban po sa ligtas, we want to make life easier for our police, ng mga sa mga kliyente natin. So we are trying to improve po yung lahat ng mga services po natin. Maliban po sa 911, yung mga complaints nyo po, I want it a lot easier. Hindi na po dapat makita yung mga tao. When you go back, yung mga investigador, wala na, we want to shortcut. Gusto po natin, mabilis po yung servisyo. Kasi yun po yung naging complaint natin eh. Ang bagal ng servisyo natin, pagka pumunta ka sa polis, walang nag-asikaso sa iyo, pagka nandun ka, tatanong ka ng complaint, yung mga polis, wala, naka-off. So, gusto namin kung kayo, lahat na pagkakamali dati, gusto natin mabago na po. Sir, question na po, yung 100% drug-free community. We don't believe po yung we don't want any shortcut. Gusto talaga natin, dapat matuto ng polis natin how to file a case. And we support po. Po na maraming security, mas maraming lumalapit na police, mas maraming lumalapit na tao, at mas malalaman mga problema. Wala pa po mga boundary, ito po yung kasama ko yung babae na at isa, hindi ka dictating anytime. Shame lang. But, no, we don't believe po. Ano na I am from Tarlac, that's my parents. Pero yung provinces, sir? My family is from Victor, the Tarlac, my father ko. My mom is from Paningkit.